Spider-Man's controlled and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale. Good afternoon at magandang araw ng linggo. At ngayon ay ikalawang linggo ng 2026. Kumusta na ang inyong New Year, everyone? Pakishare nga kung nasimulan na ba ninyo yung inyong mga pangarap noong New Year. Kumusta na? Mayroon na bang progress? Siyempre, dapat meron na yan. Kahit 0.01%, di ba? So, ang mahalaga, kahit mabagal, ang importante, merong nasimulan. Kasi in the future, ay mabubuo yan at dadami. Di ba? Ika nga, compounding. Bahala na maliit, nagsimula sa maliit, basta nasimulan. This is episode 21, Reset Your Mindset and Start Showing Up for 2026. And this is week 2. Tatalakay natin ay mental decluttering. So sa first week natin ay mindset reset. Nasa playlist lang natin yan, panoorin nyo na. Kung gusto nyong ma-reset ang inyong 2026. Samahan niyo ako at sasamahan ko rin kayo dito sa journey natin hanggang December tayo. So, sa week 2 natin ay mental decluttering. And welcome to JMC Series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here we believe that success starts with the right mindset, and growth and wealth begins with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but a wiser and stronger you, so hit that subscribe button and turn on the notification bell para sa upcoming episode natin. At syempre, join our growing community of dreamers and doers. Mental decluttering is a process or practice of cleaning unnecessary thoughts, emotional noise, and mental overload. Parang naglilinis lang tayo ng kwarto. A cluttered mind drains energy, cloud judgment, and blocks peace. So today, we snipify the mind. So clarity and calmness, focus can return. So di ba, kung nagdi-declutter tayo ng bahay, pinaplano natin kung paano natin ayusin yung ating tahanan o bahay. Ganun din ang ating utak. Ganun din ang ating brain. Kailangan natin tanggalin yung mga thoughts na hindi nakakatulong sa ating plano sa buhay at kailangan natin palitan ng magandang plano, magandang thinking, magandang thoughts. Kumbaga sa pagkain, kailangan natin kumain ng healthy mga pagkain para malusog tayo. Kaya sa brain, ganun din. Sa utak natin, ganun din. Kailangan natin piliin o i-declutter kung ano yung kailangan lang natin ipasok sa ating utak. Kasi kapag hindi maayos yung ating pag-iisip, lagi tayong distracted, wala tayong magagawa. Hindi tayo magkakaroon
ng direksyon o matuwid na daan. Kasi magulo yung isipan. So narito ang top 5 most important mental decluttering practices. First, reduce what you cannot control. Letting go of uncontrollable things free your mind from constant stress. So, depende sa'yo kung paano mo siya i-let go. Either iwanan mo o intindihin mo at i-accept mo. So, depende kung ano yung suitable sa'yo, how to control or to let go the things na hindi nakakatulong sa'yo. Minsan, yung mga madalas na nagbibigay sa atin ng stress, yung mga bagay na hindi naman natin kailangan intindihin. Pero dahil sa sobra-sobra yung ating pagkikare sa iba, sa environment natin, pati yung mga problema ng ibang tao, nasasalo natin. So, hindi na natin na-control kung ano yung mga bagay na nagpapa-stress sa atin. Kasi, sa dami-dami ng problema sa mundo, sa tahanan, sa bawat pamilya, maraming nagkukos ng stress. Kakulangan ng financial, kakulangan ng suporta ng pamilya, minsan may sakit pa na iniintindi. So, hindi talaga natin maiiwasan. Pero kung financial yung ating problema, madali lang yan solusyonan. Maghanap tayo ng trabaho o kaya magsimula ng sariling negosyo kahit maliit lang. Kailangan natin i-let go yung mga hindi nakakatulong sa atin na mga thoughts natin o nagpapabigat sa atin na humakbang. 2026 na. Matanda na tayo. Kailangan na natin umaksyon at gawin yung mga practical na nararapat. Pangalawa, limit negative self-talk. Your inner voice shape your peace. So choose kindness over criticism. Kung meron tayong naipundar o meron tayong nabuo na kindness sa ating sarili, hindi tayo or hindi ka madaling mag-judge o mag-criticize ng ibang tao. Lalong-lalo na kapag ibang tao hindi mo kilala. Acceptable lang yan minsan kapag sa pamilya nangyayari. Kasi kapag pamilya mo, nagkikare ka, hindi mo gusto na mahulog sila o mapunta sa masamang daan. Kaya kailangan mo i-critic yung kanilang mga ginagawa. Hindi dahil sa hate mo sila o ayaw mo silang mag-grow o ayaw mo ang gusto nila. Kundi bahagi yon ng pagmamahal mo sa kanila. Kaya tinutulungan mo na ituwid yung sa tingin mo na masama. Pero yung mag-criticize ka ng ibang tao na hindi mo kilala sa social media, hindi yon nakakatulong sa community. At hindi yan nakakatulong sa mundo natin. Kailangan mong limitahan ang sarili mo kung ano lang yung mga sasabihin mo. Lalong-lalo na sa sarili mo. Kailangan alam mo yung mga words, mga thoughts na gagamitin mo para sa sarili mo. Diba? Kasi the more na finifeed mo ang sarili mo
ng mga thoughts na healthy thoughts. Kasi the more na finifeed mo yung sarili mo, like healthy thoughts, ay mas nagkakaroon tayo ng malinaw sa sarili. Malinaw na plano, malinaw na vision, at naintindihan natin yung mga nangyayari sa paligid natin. So, kailangan limitahan ang negative self-talk. Piliin lang kung ano yung dapat. Pangatlo, set thought boundaries. Not every thought is true or useful. Learn to pause and choose wisely. So, hindi lahat ng mga pumapasok sa ating thoughts o mind ay useful. Minsan, yung iba ay basura lang. Kaya hindi natin pwedeng i-entertain lahat ng mga dumadaan ng mga thoughts natin. So, kailangan natin alalahanin no, kung ano yung related lang sa plano natin sa buhay, yun lang ang pick upin natin na para magkaroon tayo ng progress. Kailangan mo rin magkaroon ng boundaries sa ibang tao. Lalong-lalo na kung ibang tao nakakasama mo, yung environment mo ay hindi maganda yung impact nila para sa goals mo. So, kailangan mong i-rescue yung sarili mo para tuloy-tuloy yung progress mo sa buhay mo. Kailangan mo ng boundaries. Boundaries sa sarili mo, kung paano ka mag-isip, at boundaries din para sa ibang tao. Pang-apat, declutter your information intake. Too much noise creates anxiety. So protect your mind from overload. Kadalasan ito nangyayari dito. Kailangan paulit-ulit na lang yung subject natin, di ba? So kailangan piliin din yung mga information na pinapasok natin sa ating utak. At kailangan din natin ng tahimik na lugar at tahimik na tahanan. Kasi kapag magulo, ay naaapektuhan yung ating pag-iisip. Pero hindi talaga maiiwasan yung ingay sa tahanan, gulo sa tahanan, gulo sa paligid. Pero kailangan mo pa rin gumawa ng paraan para ma-divert yung attention mo. Kung naguguluhan ka, kung naiingayan ka, at hindi mo na kaya, gumawa ka ng paraan. Magbasa ka ng libro, pumunta ka sa lugar na tahimik, hindi mo kailangan ng malaking halaga o malaking amount para makapunta sa lugar na tahimik. Maraming lugar na tahimik, lalong-lalo na kapag nasa province ka. Maraming mga beaches na walang masyadong tao, walang masyadong kumakanta, walang masyadong nagvi-videoke. So, doon ka pumunta. At doon mo planuhin kung ano yung mga gusto mong magawa sa buhay mo. Doon ka mag-brainstorming. Kung mahilig kang sumulat o nag-study ka, nag-aaral ka, kailangan mong doon sa lugar na makakatulong sa'yo. Kapag hindi ka gumawa ng paraan, ay iko-consume ka ng mga bad thoughts na yan, ng mga information, papasok na hindi naman importante, hindi mahalaga. Napapansin mo, minsan yung mga trabahante na nasa maraming tao ay parang irritated sila. Kasi nagkakaroon sila ng overload.
sa kanilang utak. Maraming paraan kung paano natin maiiwasan ang mga sitwasyon na nagko-cause ng anxiety sa atin. Yung iba, long drive. Yung iba, pumupunta sa park. Yung iba, pumupunta sa lugar na tahimik. Pumupunta sa coffee shops. Yun yung way nila. Kung paano nila pinipili yung mga information na kailangan lang nila para sa kanilang sarili na makakatulong. Panglima, choose peace over overthinking. Peace shows when you stop replying to things na hindi kailangan ng answer. May mga bagay na gumugulo sa iyong isipan at kailangan mo ng answer, huwag mong persahin. Alam mo, kahit hindi mo man mahanap yung answer ngayon, one day, mahahanap mo rin ang kasagutan sa mga bagay na gumugulo sa iyo. Magkakaroon lang tayo ng liwanag sa ating sarili kapag hindi natin ini-entertain yung mga bagay na nakapagbibigay ng problema sa atin. Alam nyo, lahat ng bagay may solusyon. So, hindi natin kailangan na mag-overthink, hindi kailangan na pwersahin yung ating sarili na makamit agad kung ano yung gusto, as long as na alam mo yung process. Alam mo, kapag alam mo yung process at kung alam mo yung gusto mo at klaro, hindi ka magkakaroon ng pag-overthink. Kasi instead na mag-overthink ka, ay papalitan mo ng action. Kasi kapag wala kang nagawa, wala kang action, wala kang hakbang, mag-overthink ka talaga. So, ang solution dyan para hindi ka mag-overthink o maiwasan ng pag-overthink ay gumawa ng hakbang. Kasi the more na ginagawa natin yung action, ay nagkakaroon tayo ng clarity. Sasabihin na, ganito pala. Ganito pala yung process. Kaya pala ganito. So, hindi na natin kailangan na hintayin yung bagay na simulan kung kailan ay perfect na. Para maging perfect yung isang bagay, kailangan mong simulan. Kasi doon tayo matututo. Mental clarity begins when you decide what deserves space in your mind. So, let go gently. Think clearly and live peacefully. Gumugulo lang yung ating isipan kapag hindi natin naintindihan. Kaya kailangan natin palawakin yung ating kaalaman. Paano natin mapalawak yung ating kaalaman? Magbasa ng libro, umattend ng mga seminar, makinig ng podcast, makinig sa mga motivation o wisdom speech. Kasi the more na pinifeed natin yung ating sarili ng mga magagandang information, ay nagkakaroon tayo ng malinaw na pag-iisip. Kasi naintindihan natin kung bakit nangyayari yan at bakit hindi pa nangyayari. Kaya the more na nagiging learner tayo, nagiging masaya tayo. Kasi ang saya napakasaya ng marami tayong natututunan. Kaya sana may natutunan kayo sa episode na to at laging tandaan na success is not about money. It is about discipline, motivation, and wisdom. So keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you your future is built today. See you sa next topic natin.